Kami ka, nakahanda kaming mamatay at pumatay dahil sa sugo. Hindi turo ng Diyos yan. Dahil sa sugo mo, papatay ka. Wala niyan. Si Kristo ang pinakadakilang sugo. Walang apostol na pumatay para kay Kristo. Sila ang napatay. Merong iba, akala nila nakakapaglingkod sila sa Diyos. Isa sa mga maling haka, yung nasa 16:2 ng Juan, kapatid na Daniel. Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Oo, dumarating ang oras na ang sinumang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. 3. At ang mga bagay na ito'y gagawin nila sapagkat hindi nila nakikilala ang Ama ni ako man. Tandaan nyo mga kapatid, ang sasabihin ko sa inyo, kahit mamatay na ako, maiwan kayong buhay. Huwag kayong paloko. Ang sabi sa Biblia, darating ang oras, ang sino mang pumatay sa inyo, sabi ni Kristo sa mga Kristiyano nung una, ay aakalaing naglahahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Pero ano sabi ni Kristo? Ang mga bagay na ito'y gagawin nila sapagkat hindi nila ako nakikilala o nakikilala ang Ama ni ako man. Ang sino mang relihiyon pumapatay ng kapwa-tao, hindi naglilingkod sa Diyos. Ang sino mang ministro nagtuturo sa miyembrong patayin ang kapwa-tao, hindi naglilingkod sa Diyos. Hindi nila kilala ang Ama ni ako man. Kaya pag nakakita kayo ng mga relihiyon, nakahandang pumatay. Meron akong narinig kay Manolo Pabis nung araw, 20 years ago eh. Kami ka, nakahanda kaming mamatay at pumatay dahil sa sugo. Gago! Hindi turo ng Diyos yan. Dahil sa sugo mo, papatay ka. Wala niyan. Si Kristo ang pinakadakilang sugo. Walang apostol na pumatay para kay Kristo. Sila ang napatay. Nakita mo yon, Brad Josel? Napakaliwanag po, Bradeli. Kasi sa talata po pagka sino man magtuturo niyang ganyan, papatay, akalain pa nila na ito po'y paglilingkod. Hindi po sa Diyos yan. Wala nga po kayong, sabi niyo nga po, wala nga apostol na pumatay dahil kay Kristo Sila po ang napatay. Pero totoo yung sinasabi niyo, talagang marami pong ganyan ngayon. Ang tinuturo nila, yung kanilang mga miyembro pumatay. At Nagawa nila kasi yung miyembro nila makalawang anak ng impyernong mahigit sa kanilang sarili. Meron silang killing squad. Meron silang mga squad na pagkakaaway ka nila, papatayin ka talaga. Kaya nga aabangan ako sa airport Papasalubong daw ako kay Amuraw Libre pa raw ang kape at libre pa raw ang gata, ang mani. Tingnan mo ang kaisipan nitong mga ministrong ito. Napakasamang kaisipan laban sa kapwa-tao. Akala mo, naglilingkod ka ba sa Diyos? Pagpapatayin mo yung kaaway mo? Ang sabi ng Diyos, ibigin mo ang iyong kaaway. Pakainin mo pag nagugutom. Painumin mo pag nauuhaw. Idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Kaya alamin natin mga kababayan, ano ang sentido ng paglilingkod sa Diyos? Hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos sa kamay mo, nabihisan mo siya, lagyan mo ng bulaklak, lagyan mo ng kandila, o alisan mo ng agiw.
Hindi pwedeng maglingkod ang kamay mo sa Diyos. Hindi siya nangangailangan ng anumang bagay sa iyo sa paglilingkod ng kamay. Papaano natin mapapaglingkuran ng Diyos? Hindi rin naman pwedeng pumatay ka para sa Kanya. O kaya, magsinungaling ka para sa Diyos. Merong ganun kasi. Nagsisinungaling para sa Diyos. Akala nila naglilingkod sila sa Diyos pag nagsasalita sila ng kasinungalingan. Basahin natin ang aklat ni Job. Pakinggan nyo ang nakasulat. Ito, hindi pinagbababasa ito ng mga pastor eh. Yung mga iglesia dyan na pumapatay ng kapwa, babasahin ba nila ang 16:2 ng Juan? Magtanong kayo sa sarili nyo, mga kababayan Pilipino, na mga miyembro ng iglesia ang pumapatay ng kapwa. Binabasa ba sa inyo 16:2-3 ng Juan? Mga Mormons, binabasa ba sa inyo yan nang ituro ni Joseph Smith na ang kailangan pag ang isang tao'y humiwalay sa kanilang relihiyon, kailangang mabubo ang kanyang sariling dugo. Kaya pinapatay nila. Tingnan niyo ang Mormon doctrine. Pwede niyo ba itong itanggi? Maitatanggi niyo ba ito? By Bruce McConkie, apostol ng Mormons, Blood Atonement Doctrine. Ano nakalagay sa Book of Mormons? Na Doctrine of Mormons. Pakibasa, kapatid na Daniel. But under certain circumstances, there are some serious sins for which the cleansing of Christ does not operate. And the law of God is that men must then have their own blood shed to atone for their sins. Tinan mo kawalang hiyaan yan. Meron daw mga kasalanang hindi kaya na linisin ng dugo ni Kristo. At kailangan daw yung tao na gumawa ng mabigat na kasalanan, yun mismong sarili niyang dugo ang makakapagpatawad sa kanya kung ibububo yung dugo niya. Kaya sa mga unang bahagi ng kasaysayan ng Mormon sa Amerika, yung mga kalumalaban sa kanila, pinapatay nila ayon sa kasaysayan. Subukan yung idemanda ako, mga Mormons. Nakasulat yan, may ebidensya yan, may mga testimonyo dyan. Yan nga inaano ng Amerika eh. Iniimbestiga ng Amerika. Ewan ko lang kung ano nangyari sa investigasyon. Tingnan niyo itong babaeng nagtapat na ito. Pagkaraan ng ilang panahon, patay. Pakinggan natin. I would just like you to know that if anything happens to me ever or to my children, I will personally, I believe the Mormon Church in general will be responsible because the very doctrine of blood atonement stems from Mormonism. Shortly after this interview, Lillian was found dead in her home. The result of a gunshot wound. The LeBaron family, murders are still under investigation. Sabi niya, pag may nangyari sa akin pagkatapos nito, ang may kagagawa nito ang Mormon Church. Bakit? Meron kasi silang blood atonement doctrine. Na pagka humiwalay ka sa kanila, nilabanan mo ang aral nilang mali, todas ka. You will atone for your own self by the shedding of your own blood. Doktrina ng Mormon yan, hindi mo naman maitatanggi yan. Napigil na lang sila dahil kagaya ng doktrina nila ng polygamy, pwedeng mag-asawa ng 10. Napigil sila nang palayasin sila sa state of Missouri. No? Napakahabang kasaysayan. Kaya maraming mga katarantaduhang nangyayari sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Naniniwala, nakakapaglingkod siya sa Diyos, pagpapatayin niya kapwa niya tao.
May naniniwala na paglilingkod sa Diyos na pagka humiwalay sa kanila, papatay nila para ma-preserve yung kanilang mga miyembro na wag lalaya sa kanila. Papatayin nila ang aalis sa kanila. Nagniniwala sila, paglilingkod sa Diyos yun. Paglilingkod ba sa Diyos, yung patayin mo yung kapwa mo tao? Na, ang sabi ng Panginoong Hesus, kaya nila gagawin yan, di nila nakikilala ang Ama, ni ako man. O di yung pala'y bunga ng katarantaduhan, hindi pagkakilala sa Diyos yan. Na pumatay ka ng kapwa tapos isipin mo, naglilingkod ka sa Diyos. Ako naman, hindi naman ako nagpapanggap na ako'y napakabuti. Hindi. Ang tao nagkakasala, tayong lahat nagkakamali eh. Pero dapat yung kapwa mo, hangarin mo na mapabuti. Yung mali, ituwid natin. Hindi bawal mag-asawa. Hindi bawal. Pero kung mag-aasawa, isa lang sa panahong Kristiyano. Hindi naman para yung iba eh. Sabi nung pundador ng Mormons, pwede ikaw mag-asawa kahit 10, basta virgin. Sabi nung aral nila doon sa, tingnan ninyo ito. Alam nyo ba ito, mga kababayan Pilipino, itong panlulokong aral na ito? Sa doktrina ng Iglesia ng Mormons, section 132, verses 61 to 62. Basahin natin, kapatid na Daniel. And again, as pertaining to the law of the priesthood, if any man espouse a virgin and desire to espouse another, and the first give her consent, and if he espouse the second, and they are virgins, and have vowed to no other man, then is he justified. He cannot commit adultery, for they are given unto him. For he cannot commit adultery with that belongeth unto him, and to no one else. And if he have 10 virgins given unto him by this law, he cannot commit adultery, for they belong to him, and they are given unto him. Therefore is he justified. Inamaya imbento ni Joseph Smith na yan. Pero alam na alam mo nagsisinungaling ang walang hiya. Dahil imbento niya lang, wala sa Biblia yan eh. Nagkukunwari kayo, naniniwala kayo sa Biblia, pero nagtuturo kayo ng aral na labag sa Biblia, mga Mormons. O baka may ministrong Pilipino ng Mormons. O, patunayan mo ito. Hihintayin ko ang sagot mo sa internet. Kaya mong patunayan itong aral nyo na doctrines and covenants nyo na pwedeng mag-asawa ng 10 virgins? Ang may turo si Joseph Smith. Eh kung totoo yan, bakit ang kinakinuha niyang inasawa hindi virgins? Naka-virgin na siya, pati asawa ng mga ministrong kasama niya, dinadali niya pa. Kung totoo yung aral nyo na yan. Kala mo may delikadesa itong walang hiyang Amerikano na ito. Pag virgins pwede dahil sa iyo lang. Yung asawa ni George W. Harris, bakit kinalantari mo pa Joseph Smith? Kung patay na si Joseph Smith, walang sasagot. Sagutin ninyo ngayon, mga ministro ng Mormons. Bakit si Lucinda Harris Morgan, asawa ni George W. Harris, kinalantari pa ni Joseph Smith? Bakit si Mary Rollins Lightner, na asawa ni Adam Lightner, na 23 anyos na babae, kinuha pa rin ang leader nyo? Ang dami niya, no? May asawa, kinalantari ng walang yan si Joseph Smith. Tapos ngayon, mga kapwa ko Pilipino, aanib kayo sa Mormons. Yan ang sinasabi ng Biblia. Ikalawang Pedro, pakinggan nyo nakasulat. Kung hindi kasi kayo nagbabasa ng Biblia,
Talagang hindi nyo mapapansin ito eh. Pero kung mangangaral ka na ang Biblia ang gusto mong maitanyag, basahin natin ang ikalawang Pedro 2:18. Sapagkat sa pananalita ng mga kapalaluan na walang kabuluhan ay umaakit Pananalita ni Joseph Smith na kapalaluan na walang kabuluhan na pagka ika-virgin, pwede kang mag-asawa ng 10. O ito, sa pananalita ng mga kapalaluan na walang kabuluhan ay ano? Tuloy natin kapatid na Daniel. ay umaakit sila sa masasamang pita ng laman sa pamamagitan ng kalibugan doon sa nagsisitakas sa nangamumuhay sa kamalian. Pwede naman kang mag-asawa si obispo ng 10 eh. Di makakapag-asawa rin ako ng 10 pag umanib ako rito. Legal. Ang ginawa ng gobyerno ng Amerika, pinalaya sila sa Missouri. Tinaboy sila. Napunta saan ba napunta? Sa Utah. Utah ba? Napunta sa Utah. Doon sila nagsentro. Kasi nung umpisa, kinonsinti ng Utah yung ganon. Na pwedeng mag-asawa ng 10, 20. Mga tindi ninyo. Ang tindi nitong mga Mormons na ito. Nakakapagtaka, nakakuha ng Pilipino. Kasi ang mga Pilipino, maka-Diyos, di natin alam the story behind Mormonism. Kung di ako kikibo, baka madagdagan pa miyembrong Pilipino niyan, kawawa naman. Nagpapasalamat ako, merong isang doktora. Brother Lee, galit ako sa'yo. Pag sinasabi mo si Joseph Smith, talagang gusto ko idemanda ka, nagsaliksik ka ako. Aba, totoo pala sinasabi mo. Sabi niya, wala nang dahilan para manatili ako dito sa Mormons. Yun, nagpabotismo. Di salamat sa Diyos, nailigtas ko ang isang tao sa tulong ng salita ng Diyos. Nailigtas ko sa panluloko. Di ba? Kaya, inaamin naman nila yan, Brad Josel, nasa kanilang site, nasa website, na mahigit na 4 na po ang asawa ni Joseph Smith. Yun nga po ang masakit, Brother Eli. Inaamin na nga ang ganun. Ito namang iba, nagpapaloko pa. Sabi nyo nga po, kung nagbabasa lang ng Biblia, hindi magpapaloko ang tao Kaso, yun nga po, nagiging tangay-tangayin dahil, yan, English magsalita, puti ang balat, makinis. Hindi batayan po yun. Sabi nyo nga, pinakita nyo na po, Brother Eli, ang mga batayan. Dapat Biblia po, may aral, may salita ng Diyos na nakasulat, yun ang pagbabatayan. Doon ako dapat maintindihan ng mga kababayang galit sa akin. Kasi wala namang nagsasalita na kagaya ko na diretsahan. Kahit na ginigipit ako. Kasi naisip ko, gipitin ako ng mga kaaway ko. Meron naman akong ilang kaluluwang nailigtas sa kawalanghyan at sa panluloko ng kapwa. Malaking bagay yun sa harapan ng Diyos. Kasi yung isang kaluluwang mailigtas mo sa kasamaan, sa mga panluloko, malaking bagay sa Diyos yun. Sabi ni Kristo, nagkakatuwa sa langit. Kung may piyesta, magpe-piyesta sa langit. Wala lang prosesyon ng mga santo. Dahil sa isang kaluluwang nagbabalik loob. 15:7 ng Lucas, kapatid na Daniel. Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na di nangagkakailangang magsipagsisi. Ayun, nakakatuwa, natutuwa ang Diyos sa langit sa isang taong nailigtas mo sa panluloko,
nailigtas mo sa ang gugagagancho. Kaya yan ang aking gustong magawa, mga kapatid. Baka sakali sa aking kaliitan, wala naman akong kwentang tao. Merong ilang kaluluwa, kagaya ng mga nakikinig ngayon. Malay mo, mataniman sila ng salita ng Diyos, makita nila yung mali. Kaya makaalis sila sa masama.